Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang nakikita natin na possible na makapasok sa top 5 ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So etong mga nakarang araw nga, may event nga ang Miss Universe Philippines na talaga naman, oh my gosh, naloka tayo ng bonggang-bongga sa galing ng mga kandidata na talagang naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At in fairness ha, talagang walang tulak kabigin ang mga candidates. Kumbaga parang lahat sila ay talagang kanya-kanya talagang palakasan. But sa ngayon, sino nga ba ang nakikita natin na papasok nga sa top 5 ng Miss Universe Philippines? So, syempre, napanood natin ang Hello Glow Runway show. So, doon nakita natin kung sino nga ba yung umarangkada, sino nga ba ang nag-shine like a diamond star, at sino nga ba ang napili kong top 5 sa akin. So, yon. At para naman sa akin, lahat naman ng kandidata ay talaga naman nakikita natin yung galing, nakikita natin yung tapang, nakikita natin yung pinapakita nilang laban. Isa na dito sa mga nagugustuhan kong nakikita ko ay si Miss Cebu. So, nakikita ko si Cebu na talagang grabe din yung kanyang pasarela, no? Kung iisipin mo, sobrang panalo. And then, si Taguig, maganda din si Taguig. Nakita natin na complete package din ang nakikita natin kay Taguig. At sabi ko nga, possible din talagang umarangkada to. And then, nandiyan din si Cainta. Si Cainta ay talagang isa din sa mga kandidata na sobrang gusto ko. Dahil nakikita ko yung determinasyon niya sa competition at talagang palaban talaga ang Cainta. Aminin ninyo o hindi, iba yung nakikita natin kay Cainta. Sobrang 100% talaga yung ibinibigay niya performance. Andiyan din si Zambales. Si Zambales, panalo din ang eksena ni Zambales. Sabi ng ganun, sobrang ganda daw ni Zambales sa personal. At nakikita ko naman na umaarangkada din talaga. And then, isa din sa mga nakikita ko din na kandidata na nagugustuhan ko si dito, Palawan. Si Palawan kasi iba din yung ino-offer Kahit si Laguna, maganda din si Laguna. Si Kyla, si Northern California. Ayun yung mga kandidata na hindi talaga nagpapakabog kung in terms of beauty ang pag-uusapan at yung performance na ipinapakita nila. So talaga naman masasabi mo na ang mga kandidatang to ay ibinibigay nila yung 100% nila sa competition. Pero syempre, sabi ko nga, this is a competition, so bilog yung mundo, and sometimes aangat sila, sometimes talagang mawawala sila sa eksena. Pero, sino nga ba ang nasa top 5 natin as for today? So, yon. So, sa top 5 ko, ang number 5 spot ko, syempre pasok sa panlasa at talagang yung charisma niya ngayon, etong si Miss Baguio, si Tara Valencia. Yes, si Tara Valencia kasi, iba kasi talaga yung ipinakitang performance no sa Hello Glow. In fairness sa kanya, di ba ang reklamo nga natin, ang pilit naman ng smile niya, yung mga atake niya, parang awkward moment, pero in fairness dito sa Hello Glow, talagang masasabi ko, oh my God, Tara Valencia, isa siya sa mga gusto ko ang atake at panalo, in fairness. So, ngayon talaga nasa top 5 list ko siya. Sabi ko nga, iba kasi yung ipinakita ni Tara Valencia, talagang 100% na makikita mo yung performance niya, kabog na kabog, di ba? So, sabi ko nga, Tara Valencia, ang galing niya dito, at nakita mo talaga yung tapang. So, sabi ko, panalo. And then, sumunod ay syempre ang pambaton ng Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Yes.
Si Victoria Velasquez Vincent, nung mga nakaraang buwan, sabi ko nga, si Victoria nasa last two standing to. At kahit naman ngayon pwede mong masabing last two standing pa rin yung pwede niyang takbuhan dito sa competition. Pero kasi sa after ng Hello Glow, so nag-number 4 spot ko siya. So yon. So kasi siguro medyo maraming mas umangat, maraming mas kumabog, at mas talagang nakita mo yung eksena ng iba na talagang sobrang grabe ang ipinakitang performance. So, yon. At hindi lang yon, yung aura, yung beauty, kung paano nila nakukonsistent. So, si Victoria Velasquez Vincent, isa to sa mga matinik na kalaban dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero tulad din na sinabi ko, possible din naman talagang biglang mawala sa eksena, di ba? But tignan natin, kasi possible din na manalo sa competition. So, consistent naman yung ipinapakita niya from day 1 until the event nila dito sa Hello Glow. And then tignan natin yung mga susunod na eksena nila sa mga darating na laban nila dito sa Miss Universe Philippines. But for now, after ng Hello Glow, nasa number 4 spot ko ang Victoria Velasquez Vincent, na nung nakaraan ay nasa last two standing ko siya. And then, para naman sa number 3 spot, pumalo sa akin ang pambato ng Pampanga na si Cyril Payumo. Yes, si Pampanga kasi biglang umangat. Grabe, iba yung eksenang ipinakita sa Hello Glow. Talagang nag-hello siya. So, yun, nag-hello siya sa atin yung bonggang-bongga. Sabi ko nga, nakakagulat kasi baka, alam mo yun, yung parang biglang, pwedeng manalo sa Miss Universe Philippines to. Baka bigla siya pala ang napipiling maging Miss Universe Philippines, kasi iba talaga yung aura na ipinapakita niya. Kung beauty ang pag-uusapan, sobrang nagagandahan ako. Pinaghalong Charlene Gonzalez at Susmita Sen ang ipinapakita niyang beauty. Sabi ko nga, parehas itong lumaban ng Miss Universe at naging Miss Universe. So, ibig sabihin, talagang ganun kalaki yung potential niya na maging isang Miss Universe Philippines. At totoo naman, yung styling niya ng Hello Glow, napaka-perfect doon. At yung pasarela niya, talagang sabi ko sa iyo, kumabog. At yung mga galawan na gusto mong makita dito kay Cyril Payumo, talaga na ibigay niya ng 100%. So, in fairness talaga kay Cyril Payumo, sobrang bongga. Ang mga galawan, ang mga ngiti, talagang sabi ko, pak na pak. Sabi ko nga, nako, ang swerte ni Cyril Payumo kasi parang pwedeng mag-shine bigla sa coronation night at baka manalo ng Miss Universe Philippines, di ba? So, watch tayo dito sa mga galawan ni Cyril Payumo kasi killer Kumbaga, parang biglang, alam mo yun, umusag bumulusok ng bonggang-bongga So, hindi natin alam kung ano pa yung mga planong gagawin niya kasi parang biglang umikot na yung mundo ng ganun-ganon, di ba? So, baka ikagulat mo, siya ang magwagi ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. But, tingnan pa natin. And then, next is, para sa akin, last two standing, syempre, Iloilo. Sa Iloilo kasi, iba kasi yung ipinapakitang galawan ni Iloilo. Sobrang panalo. Yung galaw niya ng Miss Universe Philippines na Hello Glow, yung runway show nila, isa yung babala sa mga kandidata na kaya niya talaga makipagkabugan, kaya niya makipagbakbakan. Yes, yung iba medyo nadismaya sa pagtaas-taas siguro ng gown niya, pero hindi yun yung titignan mo Ang tignan mo yung performance niya, kung kaya niya bang sumabay. Sabi ko nga, si Atisa Manalo, hindi masyadong gumalaw, pero kapag tinignan mo si Atisa, talagang winner. Pero kasi lumalaban ng Alexi Brooks at may baon pa to sa com skills niya. Kaya hindi imposible na malusutan niya talaga yung mga kandidata dito. Yung mga galawan na ganyan, ayan yung kailangan bantayan kasi alam mo na may ibubuga siya at hindi siya basta-basta lang. So yon, sabi nga ganon, madulas daw yun sa hig and then makipot. Para sa akin, yung part na yon, nakita naman natin yung galaw ni Alexi, hindi siya natakot. So, ibig sabihin, wala siyang kinakatakutan sa eksena. Kumbaga, kaya niya talagang sumabay at ibibigay niya ang lahat.
Pero para sa akin, nasa number 2 spot, syempre pa rin si Alexi kasi may mga kulang pa akong nakikita sa kanya. Pero she's almost there na, di ba? So, nung last time si Alexi ko, nasa number 5 lang. Pero ngayon, nasa number 2 spot ko siya. And then, of course, ang number 1 spot ko, si Atisa Manalo. Yes. Sabi ko nga si Atisa Manalo, hindi siya masyadong gumalaw nung eksenang yon, pero nanalo. Hindi siya masyadong gumalaw, pero talagang yung beauty niya talaga nangibabaw. At tingin ko lang ha, parang feeling ko si Atisa Manalo ang mananalo dito ng Hello Glow. So, siya yung nakikita ko na parang, okay, siya ang winner dito. So, sabi ni Atisa Manalo, ang dulas daw nun sa head, kaya hindi daw siya nakagalaw. Sa interview niya, napanood ko yung interview niya. To be honest, natuwa ako na napaisip ako. Nung una, ang sabi niya, hindi siya makagalaw, natatakot siya kasi madulas ngayon sa head. So, naiintindihan ko nagki-careful siya. Kasi, syempre, kailangan naman talaga mag-careful. Kasi, kaysa nga naman yung ma-aksidente ka doon, madulas ka doon, mahaba pa yung gown niya, talagang magkakaroon ka talaga ng problema. Pero, bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, dapat i-prove mo pa rin sa lahat kung gaano ka kagaling pagdating sa pasarela. Madulas man yan or makipot man yung dadaanan ninyo. Kasi, dapat pag tinitignan mo na siya, tansyado mo dapat yung galawan mo doon. Dapat titignan mo yung stage ko, ano ba yung lalakaran ko dito, ito ba ay madudulas ako, ito ba ay lalagpas ako. Kaya nga dapat sana talaga mali din yung Hello Glow, dapat nagkaroon ng rehearsal para sa mga kandidata, para tansyado nila. Ayun talaga yung number 1 talagang importante doon, kaya hindi mo rin masisi ang isang Atisa Manalo. Kasi kailangan talaga may rehearsal sila doon sa entablado. Hindi yung palalakarin mo na lang sila dyan sa alanganin na stage. Kasi nga naman, kapag nadulas nga naman yung kandidata, problema pa yun. Siyempre, nag-iingat lang. Wala namang bearing yun, kaya okay lang. Pero sa isang kandidata na isang veterana at batikan, so walang rason kung madulas ang stage or hindi mo po pwedeng irason yun. But sa kabilang banda, titignan pa rin natin positive kasi si Atisa Manalo, in fairness naman sa kanya, she's a very real person. Yung alam mo yun, hindi siya nagpipretend na, ay nako, kailangan ko ipakita sa inyo na rampa ako, palakpakan lang siya. So, hindi yon. Yung kumbaga parang inamin niya sa sarili niya at inamin niya sa atin lahat na natatakot siya doon sa floor kasi madulas. At maraming beses na nga siya nadudulas. So, kailangan mag-ingat siya. And then, pangalawa, very vocal din siya na syempre yung lalakaran mo doon ay makipot, mahaba yung palda. So, marami siyang kino-consider. So, hindi naman siya dahilan. Kumbaga, parang naging honest siya na hindi ko talaga inayusan dyan o ginalingan kasi natatakot ako doon sa floor. At in fairness, bilang isang kandidata, nakakatuwang isipin na hindi siya natatakot na masabihan siya na, di dapat magaling ka dyan kasi ikaw nga yung napipisil nilang manalo ng Miss Universe Philippines. Sa kabilang banda, naiintindihan ko yung sinasabi niyang nag-iingat siya. So, yon. So, kaya sabi ko, okay din talaga si Atisa Manalo, no? Sobrang talagang ko ako ang tatanungin mo hanggang ngayon, kahit hindi siya nag-perform ng bonggang-bongga do, siya pa rin yung nakikita ko na winner pa rin sa competition na to. Kasi, nakita naman natin yung beauty talaga. Kung beauty ang pag-uusapan, saka yung, ayun nga, hindi pa siya gumagalaw, meron na siyang eksena na alam mo napapansin siya. Yung hindi ko kailangan mag-effort ng bonggang-bongga sa pagrampa, pero mapapansin pa rin ako ng hurado. At isa siya sa mga napili ng Hello Glow at na possible siya pa ang manalo dito. So yun yung tinatawag na daanin mo sa extravaganza. Kung hindi mo kayang mag-perform ng bonggang-bongga, daanin mo sa extravaganza. Sa kabilang banda, iba naman ang ipinakita ni Alexi. Si Alexi naman, more on confident and then more on performance level ang ipinakita naman niya noong araw na yon. So, balance lang. Kumbaga parang ang laban kasi ni Atisa, hindi pa ako gumagalaw pero
nakita naman ninyo, nakuha pa din ako. Pero si Alexi, she need to prove to everybody talaga na no, kasi alam mo kung bakit. Kasi syempre baguhan si Alexi. At talagang kung may magpapatunay man dito, si Alexi yon. Kasi syempre, kailangan niya ibigay talaga yung performance niya na 100%. But kudos naman kay Alexi, talaga naman nakita ko naman yung mga pitik ng paa niya, yung mga palo ng paa niya. I think yung plan nila na huwag magmahaba, so maigsi lang, tapos nakikita yung mga legs niya kung paano to irarampa, isang magandang diskarte yun. Kaya sabi ko, dapat mag-ingat din talaga yung mga kandidata dito kay Alexi kasi madiskarte sila sa laro nila. And then I think, isa sa mga mahigpit na kalaban dito ni Atisa Manalo ngayon ay si Alexi Brooks. Pero sa kabilang banda, nakita natin sa entablado na nag-congratulate sila sa isa't isa, naghawakan sila ng kamay. Magandang senyales yun na sports ang mga kandidatang to sa laban nila sa Miss Universe Philippines. So ngayon, ang aabangan na lang natin dyan kung sino ang tatanghalin sa kanilang bagong reyna. So, wish all the best talaga sa kanilang dalawa. So, yun. So, ngayon guys, ang aking top 2 ay si Alexi Brooks and Atisa Manalo. So, tingnan natin syempre kung magbabago ang larong to sa mga susunod na eksena. Kung ang ibang kandidata ba ay uusag din like a Diamond Star. So, abangan natin yan. Kasi syempre marami pa naman silang activity. So, hintayin natin yun. Diba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. And then, of course, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.